Pinagpalang hapon po sa ating lahat, mga brothers and sisters. Bago po tayo magpatuloy, babatiin muna natin lahat ang mga nakasubaybay sa ating sa FB at sa ating YouTube channel ng El Shaddai DWXI Prayer Partner International. Amen po ba? Kumusta po ang mga anak ni Yahweh El Shaddai? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay. Amen! Alam ko po matagumpay po tayong lahat sa pamamagitan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Tapos na naman ang isang linggo ng ating pagtatrabaho at ito naman ay araw ng ating mga pahinga ngayon. Amen po ba? Ngayon naman po, tawagin po natin ang ating baguhan. Ngayon, meron po tayong baguhan ngayon at maraming salamat sa Diyos at nakita ko po siya doon sa may bus station. Ayan, aking kapit building. Sister, halika po sa harap po at ikaw po ay aming i-welcome. Halika sister, huwag ka na pong mahiya. Ayun, may bago po tayong isa. Halika sister. Samahan mo Sister Mona. At alam ko nahihiya pa po yan. Ganyan po talaga pag first time. Ayun, first time sa gawain ng ating Yahweh El Shaddai. Ayan po, halika po sa harap. At ikaw po ay aming kakantahan. Amen. Amen. Magsitayo po tayong lahat at tumayo po tayo at i-welcome natin si Sister. Welcome po sa aming pamilya, El Shaddai Prayer Partner International. At maraming salamat po sa kanya po at hindi po siya nagdalawang isip na umuo po sa akin kanina. Ayun, napasama po. Ibig sabihin may magnet power tayo ngayong araw na ito. Amen. Amen. Sister, ang El Shaddai DWXI Prayer Partner Fellowship ay isang Catholic Charismatic Movement renewal movement. Ang El Shaddai ay salitang Hebreo na ang ibig sabihin ng El ay God at Shaddai ay Almighty. Ang iba pa pong kahulugan nito ay God is more than enough and God, the God, the sufficient one. Ang El Shaddai is the seven covenant name of the God in the Bible. Ang layunin po ng gawaing El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International upang ihayag po ang salita ng Diyos sa kanyang kadakilaan, katapatan, kapangyarihan at kabutihan. At upang ang pag-ibig sa gayon ay mabigyan ng physical na kagalingan man ito at spiritual. Ayan po. Upang tayo ay tumanggap
ng bawat isa sa atin ang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Hesus Kristo. Amen. Ito po, Prayer Partner International tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 at sa gabi. At kung wala po kang madalas na ginagawa, pwede nyo po yan basa-basahin. Ayan, na-enlighten po tayo dyan. Proven na po yan sa akin kung lalo na po ako ay nalulungkot. Yan. Siyempre, namimiss natin ang ating pamilya at problema natin. Hindi na natin alam ang gagawin. Yan. Basa-basahin lang po yan at sigurado. At nasa puso. Kung babasahin mo po yan ng tao sa puso, ay sigurado makakamit mo ang katahimikan sa buhay. Amen. Yan. Bago po tayo magpatuloy, maaari po bang malaman ang iyong pangalan at kung taga saan ka po sa atin? Mga sisters, ako po nga si Valen Caronan Duro from Piat, Cagayan Valley. Ayun, from Cagayan Valley, yan. Marami po tayo dito ng taga Cagayan. Always welcome ka po dito po sa ating pamilya. At sabi po niya, prinamis po niyang, Thursday na daw po siya, o +1 tayo. Amen. Pwede ka po na pong umupo upang patuloy po tayong makinig sa mabuting balita. Ayun, dadako na po tayo sa sharing portion. Ayun, lahat po tayong pinagpala. Ayun, di pa po ako nag-i-intro. Nandiyan na si nanay. Alika po. Yan, talagang ang bilis ni Yahweh El Shaddai. Yan. Makinig po tayo kay sister. Praise God. Buhay na palakpak po. Amen. Para sa Panginoon. Nais ko lamang po ibalik ang pasasalamat sa ating Diyos na buhay dahil nung nakaraang Sunday pa po, nung nakaraan pa, hindi ko lang naipaituto kasi napa-share dito kasi nagpantalon ako nung nakaraan. So, dumalo po ako ng Sunday, sobrang lamig doon, at saka malakas yung hangin. So, humampas po yung hangin dito talaga sa likod ko, hanggang maghapon. Nung pag-uwi ko, talagang ang sakit-sakit ng likod ko talaga, na hindi ko mawari kung sa anong nangyari. Tapos, yun, nagpamasahe ako saglit sa kaibigan ko, tapos nilagyan ng yung mga haplas. So, ito po yung ginagamit ko nung habang nag-praise and worship, sumasayaw, tinataas ko po ito. So, naalala ko ito, sabi ko ito, lagay ko sa likod ko to. Sabi ko, ang sakit-sakit. Habang humihinga ako, talagang sumasabay yung sakit. Ang sobrang sakit talaga. Tapos, pag kumakain ako, humunguya, sabi ko, iba na ito. Parang nagkukunik na lahat-lahat. Sabi ko, ay naku, sabi ko, nilagay ko po ito sa panyo, itong panyo sa likod ko, paggabi. After na maligo, tinanggal ko talaga. Hindi ko talaga kasi nilabhan kasi sabi ko, blessed ito kasi ng Sunday, itong ginagamit ko. So nilagay ko po ito sa likod. After na maligo, binalik ko ulit. Pagkagabi naman, maghapon talaga. Pagkagabi naman, pag naligo ako ulit, tinanggal ko. Tapos ibabalik ko na naman. Talaga po makapangyarihan talaga pag naniniwala lamang po tayo. So hindi ko po ito tinatanggal hanggang hindi humupa yung sakit at nawala yung gumaling ako. So sabi ko, praise God, after 3 days, magaling na po ako. Maraming salamat po, Panginoon. At pangalawa po ay isang blessing po muli dahil sabi ng amo ko, bumili ka ng cellphone, yung bagong cellphone. Sabi ko, ma'am, kasi lumang-luma na ito. Tapos, siyempre kasi nabasag ko, nabagsak yon. Medyo humiwalay, parang bumiak. Pero okay pa siya, nagagamit ko pa, pero madali siyang nagde-drain yung kahit ma-full charge po siya. Sabi ko, matatakot man ako nito, baka mapuputok pag lagi kong ginagamit. So, nangyari po, nung nakaraan na naman, nagtrabaho ako, sabi na, bumili ka na ng cellphone. Sabi ko, hindi pa ma'am, wala pa akong pera eh. Sige, sabi na, pagkaano, masahuran kita itong week na ito, bumili ka. Sige ma'am, bibili ako. Yung pagkaano ko, sabi na, nasaan yung cellphone mo? Pakita mo sa akin. Sabi ko, ito ma'am, sabi na. So sabi na, magkano na ba yung ilang hours ka na ba nagtrabaho dito sa week na ito? Kasi weekly kasi ako pinasasahuran. Kasi sabi na, para hindi daw kapusin, may pera ako lagi. Nung pinorward po niya sa account ko, sabi, ma'am, baka parang sobra yung nilagay mo. Sabi na, ay hindi, kasi bumili ka ng cellphone.
regalo ko sa iyo yun. Maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen and amen. Ayun, maraming salamat sister. Ayan, ang talagang pagkapala na kung ipapahayag lang po natin ang gusto. At gagaling tayo at yan, bago na po rin siyang cellphone. Ayan, darating din, magkakaroon din tayo ng bago. Amen po Amen. ba? Ayun. Tayo na po ay magsitayo po tayong lahat at upang patuloy po tayo sa papuri at pagsamba sa pamamagitan ng magpapahayag ng mabuting balita na ihayag ng ating kapatid si Brother Bai Gonzales at pangungunahan ni Sister Miles at ang opening prayer Sister Jomalda at sa pamamagitan ng El Shaddai Gospel Music Ministry Hong Kong. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama na lumikha ng langit at lupa. Muli, Panginoon, narito po kami, taos puso po kami nagpapasalamat sa walang sawa niyong patnubay at biyayang patuloy at walang sawa niyo pong ipinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Salamat, muli narito po kami sama-sama upang ibalik sa iyong mataas na papuri at pasasalamat. At sa kabila nito, Panginoon, narito po kami, muli hingi kami ng iyong pagpapala. Na patuloy mo nawa, Panginoon, pagpalain ang susunod na gawain na ito. Pagpalain mo po, Panginoon, ang iyong banal at buhay na salita na aming pagsasaluhan. Pagpalain mo na ito po ay magrima sa bawat isa. Magrima sa aming puso upang ito'y magiging gabay namin at kalakasan sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Pagpalain niyo po at pangunahan ang iyong lingkod na siyang maghahayag ng iyong magandang balita. Ganon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga may daladalang prayer request. Hindi man po ito na isulat. Sumasampalataya kami, Panginoon, na kayo ang higit nakakaalam ng lahat ng laman ng aming puso at isip. Ang lahat ng aming mga hangarin ay taos puso namin itong ipinagkakatiwala sa iyo. Ganon din po, Panginoon, muli mo pong iunat ang iyong mahabagin at mapagpalang kamay sa lahat po na nakikiisa, nakikinig sa iyong gawain sa mga sandaling ito. Ano man po ang kanilang kahilingan, ano man po ang kanilang sitwasyon sa lugar na kanilang kinaroroonan, patuloy mo nawa sila, Panginoon, na pagpalain, magkaroon ng katugunan ang anumang kanilang kahilingan. At ganoon din po, Lord, lalong-lalo na po sa mga pusong nanghihina dahil sa iba't ibang mga suliranin. Naway patuloy mo po siya, Panginoon, na padalhan ang mabuting puso upang patuloy na akayin at magkaroon lagi ng pag-asa. Ganoon din po, Panginoon, ang apat na sulok ng lugar nito. Padalhan mo po nawa ito ng libo-libo mo anghel upang wala pong makagambala sa aming pakikinig sa iyong magandang balita. Pagpalain mo rin po lahat, Lord, ang iyong mga manggagawa. At patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang iyong mga attenders, Panginoon. Naway dumami pa po, Panginoon, ang bawat isa. Pagpalain mo lahat, Lord, ang anumang aming kahilingan. At ngayon pa lamang po, Panginoon, amin na po itong pinasasalamatan, inaangkin ng iyong katugunan sa matamis at dakilang pangalan ng iyong mahal na anak na si Jesus, na siyang naghahari noon, ngayon, at magpakailanman. Amen at amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Handa na po bang magpuri ang mga anak ng Diyos? Amen. Ang natap po ng handa na pumalakpak sa ating Panginoon. Pinakadabas na palakpak para sa Kanya. Amen. Tayo ba'y mga pinagpala? Amen. Ang lahat ng mga pinagpala ay patuloy na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Mga kapatid, itaas po natin ang mga kamay sa pag-welcome ng Holy Spirit.
sa ating Panginoon. Yung pinaka-the best na palakpak para sa Kanya. Amen. Tayo ba'y handa ng sumayaw? Amen. Magpuri. Amen. Amen. Ang lahat po ng gustong sumayaw, pwede na pong pumunta dito sa harapan. Amen. Amen. Patuloy po natin pagparating Panginoon. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kami lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Tataas na kilangalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kapag hinangan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Ang Panginoon ay awitan sa Kanyang kadakilaan. Kaming lahat sa'yo'y magpupuri, aming Panginoon. Itataas dakilang ngalan mo, pupurihin ka ng buong mundo. Sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay, sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sabay-sabay, sabay-sabay ang kamay na iwagayway, buong lakas na umawit sa Diyos na buhay. Kadakilaan mo, Yahweh, ay tunay, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri, sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Sa pagpupuri kami mayroong tagumpay. Amen. Tagumpay ba ang lahat? Amen. Ang lahat ng tagumpay, pumalakpak po sa ating Panginoon. Amen. Bless, oh God. Thank you. At mga kapatid, patuloy po natin itaas natin mga kamay at patuloy po natin ipaparating Panginoon. Amen. Amen. Pupurihin namin ang iyong pangalan.
luwalhatiin ang iyong pangalan. Pupurihin ka, purihin ka, O Diyos. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of that name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. To the outcast of Bernice, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of that name, El Shaddai, El Shaddai, Elkamkana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise Yahweh, praise Jesus, Holy Spirit. Hallelujah, Jesus. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your
Yes, O Lord Jesus. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Yahweh El Shaddai, Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Muli nagkakatipon ang iyong mga anak na mayroong day off na Thursday. Narito sila upang ika'y laging katagpuin, ika'y laging kausapin, at pakinggan ang iyong mga salita. Sapagkat sinabi mo, ang tao hindi lang nabubuhay sa tinapay, kundi sa bawat salitang namumutawi sa iyong mga labi. Pagpalain mo ang iyong lingkod na may daluyan na iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang iyong mga anak na patuloy na nagmimithi, nagsisikap na makasunod sa inyong kalooban. Sinabi mo sa Matthew 7:21, hindi lahat ng tumatawag sa iyo, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi iyon lamang mga tao na sumusunod sa inyong kalooban. Pagpalain mo, mga kapatid naming ito, Lord, na yung kanilang day off, ibinibigay nila para sa iyo. Sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito, ang fellowship na ito, simula sa matapos, lagi ang kalooban mo masunod, hindi po ang kalooban namin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen and amen. Ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Napakasarap ang pakiramdam pag mayroong nagmamahal sa iyo. Sabi ko sa inyo, iwanan man kayo ng asawa nyo, boyfriend ninyo.
Si Lord di niya kayo iiwan. Kaya masarap mahalin yung hindi nang iiwan. At yan walang iba si Lord. Amen? Okay. Tapos na po ang ating topic is about Lord, I need you. Monday, Tuesday, Wednesday. Ngayon po, Thursday, ang ating topic, Lord, here I am. Alam mo yung salitang Lord, here I am? Yung bang nakataas ang kamay mo, Panginoon, nandito na ako isang makasalanan. Gusto ko na magbagong buhay. Gusto ko na sumunod sa iyo. Kasi noong 1985, after CLSS, yun ang nasigaw ko, Lord, here I am to answer your call. Nung sinabi nung, talaga? Kaya noong 1985, 42 years na ako ngayon sa El Shaddai. Missionary. After na nag-confess ako, Lord, here I am, okay. Sabi ni Lord, okay, hahanguin kita sa pagka-janitor. From janitor, nagiging broadcaster, announcer, at nagiging elder. Alam mo, 1988, elder na po ako ng El Shaddai. 7 tao pa lang noon ng El Shaddai, nandun na ako nagsimula sa gawain. Sa kwarto lang ni Brother Mike. No? Kaya, yung mga tinuturo namin dito, ay actual to, hindi to yung katang-isip. Yung salita na, Lord, I need you, yung topic ni Brother Mike na pag wala ka nang magawa, ay tatawagin mo talaga ang Diyos, Diyos ko, kailangan kita. Yun naman yung topic doon sa dulo ng lubid. Kasi gaano man kahaba yung lubid, may dulo yan. Amen? Ito naman. Sabihin nyo, taas ang kamay. Alam mo, pag ito'y nakataas kayo ng kamay, naka-CCTV tayo sa langit. Pag sinabi mo, Lord, here I am, pag uwi ko, maglilingkod ako sa iyo doon sa aming probinsya, sa aming barangay. Gagamitin ka ni Lord. Okay. Ang sabi po sa 1 Samuel chapter 3 verse 4, 5 hanggang sa talata na sumusunod. Ganito po ang sinasabi ng Panginoon. The Lord called Samuel, he answered, yes, sir, and ran to Eli and said, you call me, and here I am. But Eli answered, I didn't call you. Go back to bed. So Samuel went back to bed. The Lord called Samuel again. The boy did not know that it was the Lord, because the Lord had never spoken to him before. So he got up, went to Eli and said, you called me, and here I am. But Eli answered, my son, I didn't call you. Go back to bed. And the Lord called Samuel a third time. He got up, went to Eli, and said, you call me, and here I am. Then Eli realized that it was the Lord who was calling the boy. So he said to him, go back, speak, Lord, your servant is listening. To Samuel went back to bed. The Lord came and stood there and called as he had before, Samuel, Samuel. Samuel answered, speak, your servant is listening. Ang sabi po ng ating binasa, siya'y tinawag ni Yahweh, Samuel, Samuel. Po, sagot niya,
patakbo siyang lumapit kay Eli at sinabi, "Bakit po?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag. Mahiga ka na uli." Nagbalik nga siya sa kanyang higaan. Tinawag siya uli ni Yahweh. Bumangon siya, lumapit kay Eli at tinanong, "Tinatawag po ba ninyo ako?" Sinabi ni Eli, "Hindi kita tinatawag, anak. Mahiga ka uli." Hindi pa kilala ni Samuel si Yahweh sapagkat hindi pa siya kinakausap nito. Sa 3 beses na tawagin siya, lumapit uli siya kay Eli at sinabi, "Narinig ko pong tinatawag ninyo ako." Naisip ni Eli na si Yahweh ang tumatawag kay Samuel. Kaya't sinabi niya, "Sige, mahiga ka uli. Kapag narinig mo pang tinatawag ka, ganito ang sabihin mo, 'Magsalita po kayo, Yahweh, nakikinig ang inyong lingkod.'" Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you, Jesus. Always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, "I am strong in the strength of my Lord." You are my Hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say, "I am strong in the strength of the Lord." You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. Amen. Palapakan natin si Lord. I will trust in you. Amen. So, magsiupo po tayo at sabihin natin ulit, taas ang kamay, "Lord, here I am." Yan. Walang problema sa Panginoon kung wala kang alam. Ha? Walang problema sa Panginoon kung mayroon kang kapansanan. Si Moises nga, sinabi ni Yahweh, "Moises, Moises, ilabas mo ang aking bayan sa Ehipto." Alam mo ba sabi ni Moises? Si Aaron na lang yung kapatid ko, hindi ako marunong magsalita, bulol ako. Alam mo sabi na, bakit? Sino bang gumawa ng dila mo? Sino bang gumawa ng kuwan mo? Di ba ako? Kaya hindi ka pwedeng. Actually, si Brother Mike, ang unang tinawag ng Panginoon, si Brother Cesar Ruas, yung co-founder ng El Shaddai, 1984. Si Brother Mike ayaw niya.
Tinutulak pa nga ni Brother Cesar Ruas, "Uy, ikaw na magsalita." Sabi ni Brother, "Kayo na lang, di ako marunong magsalita." No? Pero pag tinawag ka na ng Diyos, hindi pwedeng hindi ka tumugon sa kanyang panawagan. Amen? Ngayon, sino may ballpen sa inyo dyan? Kalka. Bigyan ko kayo ng magandang ilustrasyon. No? Ito, ballpen. Ikaw yun. Yung ballpen, nakalagay lang dyan. No? Hindi pwedeng magsulat ang ballpen na nag-iisa. Naghihintay lang yung ballpen, gamitin mo ako. Kasi ang ballpen, walang gamit yan pag hindi mo sinulat. Ganon yung buhay natin, Lord, here I am. Gamitin mo ako. At hindi ka rin gagamitin ni Lord kung wala kang desire. Kasi hindi ka naman robot na ginawa ng Diyos. Ginawa ka ng Diyos na mayroon kang free will and freedom of choice. Pag sinabi mong, "Lord, here I am," sabi ni Lord, "Okay, don't worry, gamitin kita." Iyon, isusulat na niya ngayon. Our topic for today is about "Here I am." O yun, nakasulat na ang ballpen. Kung hindi ko ginamit to, kung wala akong ballpen, hindi ko makasulat. Amen? Kaya ang mga lingkod ng Diyos, ang tawag po diyan ay mga mouthpiece of God. Mga bibig ng Diyos. Ang mga lingkod ng Panginoon, ang tawag po sa kanila ay representative of Christ. Nagre-represent sila kay Jesus. Ang pangatlong katawagan sa mga lingkod ng Panginoon ay ambassador of Christ. Ang ambassador, tagapamagitan, lahat ng bansa may ambassador po yan. Kumakatawan sa ating bansa. Amen? So ngayon, itong salitang "Lord, here I am" ay ikaw yun eh. No? Okay. Sa'yo na to. Yung ballpen na to. Ito siya. Pwede ba magsuot ng puti yan kung hindi sinasabi, "Lord, here I am, gamitin mo ako." No? Kahit nakaupo lang kayo dyan. Malay ko noon, ako taga-palakpak lang, taga-imin. Pero pagdating ng panahon na sabi ko, kunti pala ang mga ngaral. Kunti lang preacher. Sabi ko, "Lord, may problema kasi janitor lang ako. But Lord, here I am to answer your call." Nung tumugon ako sa panawagan ng Diyos, God will make a way. Hinango niya ako sa pagka-janitor. 1988, pag wala si Brother Mike hanggang 1996, ako ang nagtutok in behalf of Brother Mike. Tawag po sa akin noon ay Other Mike. Hindi lang basta-basta yung crowd. Ang crowd nung una, 1,000,000. Yung Lunita, puno yan hanggang Kalabaw, hanggang monumento ni Rizal, ang tao. O pag wala si Brother Mike, may note si Brother Mike, ang magtutok sa Sabado, sa healing message, pupunta akong Amerika, si Brother Bay Gonzales. Maisip ko ba yun? Marating ko yun? Kung hindi ako nagsabi kay Lord, "Here I am to answer your call," hindi naman ko kukunin ni Lord yan. No? Pero sabi ni Lord, gagamitin kita. No? Ano mang bagay na ginamit ng Diyos. Yung bang tungkod ni Moises, kahoy yun. Nung dinampot, sinabi ni Yahweh, "Moises, damputin mo yung tungkod na yan." Yung ordinaryong tungkod, nung tinaas ni Moises, nabuksan. Nahati yung dagat. Amen? Ano mang bagay na ginamit ng Diyos, mayroon po yung super power. Amen? Yan. So ngayon, anong sinabi ng Diyos? Nung tinawag niya si Samuel,
Samuel, Samuel, Samuel. Eh, hindi pa kilala ni Samuel noon si Yahweh. Ang ginawa ni Samuel, pinuntahan yung boss niya, si Eli. Tiyatawag ba ako, boss? Sir? Sabi ni Eli, hindi. O may tumatawag sa akin eh. Sabi bumalik ka sa higaan mo, guni-guni lang yan. Nung bumalik si Samuel, narinig niya ulit yung 3 beses, Samuel, Samuel, Samuel. Sabi naman ni Eli, Sir, ikaw ba tumatawag sa akin? Sabi ni Eli, hindi. Matulog ka na nga dyan. 3 beses po yon tinawag ng Diyos si Samuel. At pangatlo, sinabi ni Eli, hindi na biro to. Si Yahweh na ang tumatawag sa iyo. Ngayon ang sinasabi ni Eli, pag tumawag ulit, sabihin mo sa kanya, Panginoon, magsalita ka. I'm listening, nakikinig ang iyong lingkod, Yahweh. Yun na. Nung tawagin ng Diyos si Jacob doon sa bundok ng Bethel, hindi po kilala ni Jacob ang Diyos niya na si Isaac. No? Ngayon, nung natulog si Jacob doon sa bundok ng Bethel, nagpakilala sa kanya si Yahweh. No? Pagkatapos noon, sinabi ni Jacob, Yahweh, yamang nagpakilala ka sa akin sa bundok ng Bethel. Ikaw ang Diyos ng aking mga magulang na mga ninuno. Kung ako'y pagpapalain mo. Isipin mo, nagkaroon na ng covenant si Jacob. Sabi niya, kung ako'y pagpapalain mo, paramihin mo ang aking mga hayop, paramihin mo ang aking mga nasasakupan, ako'y babalik sa bundok na ito. Yamang dito kita nakilala, dito ka nagpakilala, lahat ng aking ikapo, lahat ng aking handog, dadalhin ko sa bundok na ito at dito ako maghandog, dito kita sasambahin at pupurihin magpakailanman. Amen? Tingnan mo, dinadaya na nga si Jacob ni Laban eh. Sabi ni Laban, sige ha, lahat ng batik-batik, napakahirap yun. Kasi karamihan naman batik-batik, bihira lang yan sa mga tupa, sa kambing. No? Yung hindi batik-batik, akin. Sabi ni Yahweh, huwag ka mag-alala, Jacob. Paglabas ng mga tupa na yan, puro batik-batik. Anong ginawa nun? Yung mga tupa na yun, lumabas, mga batik-batik. Sabi ni Jacob, pambihira. Anong klaseng taong ito? Amen po ba? May gusto si yung anak ni, kaya nakadalawang asawa doon si Sana All, no? Si Jacob, si Raquel, si Leah, ang gusto talaga ni Jacob si Raquel eh. Si Leah, panganay kay Raquel. Ngayon, ang sinabi ni Jacob, ni Laban, sige, pagtrabawan mo 7 taon si Raquel. Kaya dumami na dumami yung pong mga hayop ni Jacob. Nagbaliktad na naman sila ngayon. Madaya talaga ito si Laban. Tiyuhin niya si Laban eh. Nung unang panahon, magpinsan, nag-aasawa eh. No? Sige ngayon ha. Lahat ng batik-batik akin. Yung walang batik-batik, iyo. Nung mga anak, yung mga tupa.
Puro walang batik-batik. Eh, di napunta lahat kay, kay Jacob. Ha? Pag ikay tinawag ng Diyos, di ka pwede lukuhin because God will protect you. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Amen? Amen po ba? Yun. Yung blessing na para sa iyo, hindi pwede agawin ng sino man. Iyo yan. Amen? Yun. Yun ang istorya. Kaya si Samuel, alam niya na siya'y tinawag na ng Diyos. No? Alam mo, inoperan si Sister Cindy ng negosyo at kayamanan. Tinanggihan ni Sister Cindy. Siya hindi, nangako na ako kay Lord na iaalay ko ang buhay ko sa Kanya, yung natitirang buhay ko. Tinanggihan ni Sister Cindy yung offer sa Kanya. Bakit? Sapat na sa Kanya yung Diyos na tumawag sa Kanya at si Sister Cindy alam niya na tinatawag siya ng Diyos through Brother Mike. Kasi hinahabol siya ni Brother Mike noon, ayaw ni Sister Cindy. Doon sila, naabutan siya sa Australia. Sa Australia ba yun? Amen? Takbo ka man ng takbo kay Lord, hindi ka makakatakbo sa Kanya dahil darating ang panahon na ikay tatawagin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Okay. Tatandaan nyo lagi, ha? Walang aksidente sa kaharian ng Diyos. Ha? Siguro, ang sabi ng iba, siguro nagkataon lang yun, no? Hindi, wala. Okay. In John 15:16, itong sinabi ng Lord. In John 15:16, you did not choose me. I chose you and appointed you to go and bear much fruit, the kind of fruit that endures, and so the Father will give you whatever you ask of Him in my name. Sabi ni Lord, hindi kayo tumawag sa akin. Ako ang tumawag at pumili sa inyo. Kaya magtaka kayo, bakit ang daming mga nag-day off ng Thursday? Bakit nandito ka ngayon? Hindi po aksidente yan. Yung pagkakilala mo sa Panginoon, ikaw ay pinili ng Diyos, tinawag ka niya upang pagpalain ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, at ang iyong employer, ang iyong trabaho, pagpapalain ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ha? Ngayon, sinabi ko rin ng una yan Lord, ang dami namang mayaman dyan, ang dami naman dyan, bakit ako pa? Aba, narinig kong tinig lang, bakit marunong ka pa sa akin? Amen? Huwag mo itanong sa Panginoon yan, bakit ikaw pa? Bakit ako pa? Pasalamat ka nga Ha? Ang ibig sabihin niyan, bakit pinili ka ng Diyos? Dahil ikaw ay tumanggap ng God's favor. Amen? Alam mo yung taong tumanggap ng God's favor, hindi mo hiningi yung pabor, pero nasa iyo. Ano sinabi ni Propeta Jeremias? Hindi pwede, Lord. Bata pa ako, 15 years old pa lang ako. Ano sinabi ng Diyos kay Jeremiah? Oy, Jeremiah, hindi ka pa ipinaglihi, pinili na kita. Amen? Tandaan ninyo, hindi pa nag-boyfriend ang tatay at nanay ninyo. Alam na ng Diyos na nasa Hong Kong ka ngayon. At alam din ng Diyos na tuwing Thursday, day off mo. At alam din ng Diyos na hinahanap mo siya. Alam din ng Diyos na pinupupuri mo siya at sinasamba mo siya sa Espiritu at katotohanan. Alam ng Diyos yan, mga kapatid ko, kay Yahweh El Shaddai. Amen? Amen po ba? Sasabihin ko sa iyo ulit,
Yung mga tao na wala sa Diyos, hinahabol ang pera. Pero ikaw, ang pera ang humahabol sa iyo. Amen po ba? Pangalawa, ito pa. Ha? Kung sila naghahanap ng biyaya, ang Diyos naghahanap ng taong bibigyan niya ng biyaya. Sabihin mo, ako yun. Palapakan natin ang Panginoon, no? Woo! Amen! Sabi mo, ako yun. Ha? So ngayon, ito na ang topic natin about Lord, here I am. Number 1, how many times does the Bible says, here I am? Hinini is found in the Hebrew. Tandaan niyo ang Bible, from Aramaic, sinalin sa Hebrew and Greek. Kaya mayroon tinatawag tayong Greek words. Hebrew word, Aramaic, no? So, nung unang panahon, hindi maintindihan ng tao. Ang mga pari, nung unang panahon, nagmimisa, nakatalikod. Yan sa Vatican I. Tapos nakatalikod na nga magmisa, Latin pa, hindi rin maintindihan ng tao. Kaya mga tao uwi, ano yung sinabi ni Father? Sabi naman isa, hindi ko nga alam. Kaya si Martin Luther may dahilan. Siya po ang obispong Agustinian na nagsuggest sa Santo Papa na isalin sa translation sa iba't ibang lingwahe ang Biblia. Ngayon, dahil ang Vatican ay triangle ang authority, ikaw na obispo, who you? Sino ka magsalita sa superior mo? Tatanggalin kita. I-excommunicate kita. Kaya lumitaw ang protestante, pero holy protest. Amen? Kaya ang doktrina ng Catholic, ng Protestant, hindi po nila masyadong inaatake ang Katoliko dahil ang kanilang founder, si Martin Luther, ay galing sa Katoliko, Agustinian bishop. At hindi lang siya ordinaryong bishop. Si Martin Luther ay visionary bishop. No? Tingnan mo yung, pag sinabing visionary, si Notre Dame siya visionary. Bago bumagsak yung Twin Tower of America, sinulat na ni Notre Dame yan. Yung mga nangyayari ngayon sa mundo, kasi visionary, ang visionary, 1,000 years o ilapang dekada, yung mga bagay na mangyayari ay nakikita na po yun ng mga visionary. At si Martin Luther ay visionary bishop. Sinabi niya kay Pope, kaya mabagal ang atin pong pagpalaganap ng Kristyanismo kasi the number one barrier, language. Oh, ang ginawa ng Santo Papa na yun, tinanggal si Martin Luther. Namatay ngayon yung Santo Papa na nag-excommunicate kay Martin Luther. Yung susunod na Santo Papa, sinabi niya, tama si Martin Luther. Ipatranslate na natin ang Biblia sa iba't ibang lingwahe. Oh, hindi po i-translate ang Biblia sa iba't ibang lingwahe na walang basbas ng Santo Papa. Kaya ang sabi dito, no? Sabi dito, Henini is found in Hebrew scripture and means, here I am. It occurs 17 times in 4 canonical book. Doon sa canonical book ay 17 times na binanggit yung salitang, Lord, here I am. Na? Of Hebrew scriptures,
sa pagdating ng Genesis, tandaan ninyo, ang Biblia ay Genesis to Revelation. Ang Genesis nagre-represent sa Old Testament, and pagdating naman sa New Testament, ay kay Jesus na po yun lahat. So ang sabi dito, no? In the book of Genesis, Exodus, Samuel, yan si Samuel, no? Samuel in Isaiah, on speaking alone, the word would seem to appear 178 times na. Sipin po ninyo, sa unang-una ay 17 times lang. Pero nung dumating ang Old Testament, sa panahon ng Genesis, Exodus, sa 1 Samuel, 2 Samuel, sa the book of Isaiah. Bakit kay Isaiah? Tandaan ninyo, si Isaiah nag-prophesize about the Messias. No? Ngayon, ano nangyari doon? Doon na makikita yung 178 times na yung salitang Lord, here I am. Kasi marami nang naglingkod. Dati si Samuel lang. Sabi ni Samuel, sino yung tumatawag sa akin? Lord, here I am. Ang sagot ni Samuel, Lord, here I am. Magsalita ka at nakikinig ang iyong lingkod. Amen? O ngayon, kaya, yung word promises from Genesis to Revelation, yan ang pinakamarami. More than 33,000 promises of God in the Bible. Isipin mo, 33,000, tapos wala kang makuha kahit isa. Wala ka man lang napulot kahit tilamsik. Oh. Tandaan nyo, God is a principle God. Pag ginawa mo yung pinagagawa ng Diyos, may pangako ang Diyos. Tutuparin niya yung pangako niya. Paano ka bigyan ng Diyos? Hindi ka naman gumagawa sa sinasabi ng Diyos. Gawin mo lang yung dapat mong gawin at gagawin din ni Lord yung part niya. At kailanman ang Diyos hindi niya pababayaan yung kanyang salita. Kaya mas maganda yung mga taong marami pong alam sa salita ng Diyos. Kasi gagamitin mo rin yan sa Panginoon. For example, no? May gagamitin ako na salita. Na, Panginoon, hindi ba sinabi po ninyo? Oh. Sino may sabi noon? Halimbawa, ang salitang gagamitin ko na sabi ni Lord, hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan, ako'y kasama mo magpakailanman. Oh, sabihin mo lang kay Lord, Lord, di ba sinabi mo walang iwanan? Sabi ni Lord, oo nga, sinabi ko yan. Oh, sige. Oh, ito pa. Mateo 18:20. Hindi ba sinabi mo, Lord, 2 o 3 lang na magtitipon dahil ikaw ang pinag-uusapan, naroon ka sa aming kalagitnaan? Sabi no, oo nga, sinabi ko yan. Kaya nandito ako. No? Alam mo yung pinoy-over namin sa Libya? Ang ginamit ko po, yung salita ng Diyos. Sabi ng isang sister sa gawain, Brother Bay, yung breadwinner na pamangkin ko na nurse sa Libya, nagka-cancer sa matris. Pauwiin daw siya. Tulungan mo po ako. Sabi ko, anong dala mo dyan? Retrato. Sabi ko, sister, kung yung kulam nga, tumatalab sa retrato, yung pakayang dasal natin. Sabi niya, ikaw naman huwag ka magbiro. O sabi ko, akin ang retrato. Alam mo ang ginamit ko doon, salita rin ng Panginoon. Anong sinabi ni Lord na hindi niya pwedeng tanggihan yun kasi sinabi ng kanyang salita? Panginoon, sinabi po ninyo sa Biblia, sa Mateo 18:19, saan man may dalawa
na nagkakaisa sa panalangin, na may pananampalataya, ibibigay mo ang kanilang kahilingan sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Ang ginamit ko doon, yung salita ng Diyos. Di ba, sabi mo, Lord, dalawa, magkaisa. Sister, patong mo ang kamay mo, patong ang kamay ko. Ang dasal ko, Panginoon, narito kami ni Sister Kuala. Alba, yung pangalan niya, si Kuala. Narito kami ni Sister Kuala, nagkaisa po kami sa panalangin. Hinihingi po namin, iunat nyo yung papagpalang kamay upang pagalingin ang kapatid kong ito. Alam mo, tumawag yung kuha niya, yung pamangkin niya. Ano oras kami nagdasal noon? Kasi gawain sa El Shaddai. 8:00. Habang nagdadasal kami, may naramdaman yung pamangkin niya na umiinit yung katawan niya, pababa doon sa kanyang matres, na parang hinahalukay. Alam mo, kinabukasan, pumunta sa doktor. It's a miracle. Ano nangyari? Nawala na yung bukol. Bakit nawala yun? Because God is a faithful God. Amen po ba? Palapakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Kung ang tao nagsinungaling, ang Diyos kailanman hindi nagsisinungaling. Kaya iba yung may alam sa Bible kaysa yung walang alam. Ano sabi ni Lord? Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge, lack of wisdom. Nasisira ang aking bayan dahil sa kamangmangan ng aking mga salita. Amen? So brothers and sisters, number 2, what is the meaning of here I am Lord? Ano meaning yan? The songs for me, the story of here I am, about God giving a power to our stumbling word and the work of our human hands, making them into vehicles of grace from people with power far beyond what we could have planned or imagined. Tingnan mo yung meaning ng here I am, no? Ngayon, nung tinaas ba ni Moises yung tungkod, may power na ba siya noon? Yes, inutos ng Diyos Moises, taas mo yung tungkod, yung kahoy. No? Sa panahon noon sa palasyo, may mga salamangkero doon. No? Sus, daming ahas. Yung tungkod ni Moises, sinabihan siya ulit niya, Moises, bitawan mo yung tungkod mo. Nung binitawan ni Moises yung tungkod niya, naging ahas yung tungkod, kinain lahat ng mga ahas ng mga salamangkero. No? Ganon, kapatid. Ang Diyos, bibigyan kanya ng supernatural power. Yan ang ginawa namin ni Brother Lord sa Bohol, ni Brother Rod Bilarde. Noong 1991, nag-open kami ng gawain doon. Ang nakalaban namin, pinakamatinik na mga mangkukulam, mambabarang. Mantakin mo. Si Brother Rod, sabi niya, Brother Bay, tulungan mo ako, nangihina na ako. Sabi ko, okay. Back to back kami Isipin mo, sa daming tao noon, pag ginano namin ang kamay namin, ang nasa likod ang natutumba. Anong sabi niya? Ang kalaban nasa likod, wala sa harapan. Kaya nag-back to back kami. Anong pinanghawakan ko doon? Yung sinabi ni Lord sa Romans 8:31, if God is with us, who can be against us? If God is with you, who can be against you? Panginoon, nandito kami. No?
Tapos hinamon ni Brother Rod, isuko ninyo ang inyong mga anting-anting. Kung hindi, mamamatay kayo, hindi kayo makalabas sa simbahang ito. Sus, nagsihubad ng anting-anting, may pula, may mga habak, no? Yung mga dala-dala, may mga bala, may mga pangil, kung ano-ano mang sinuko dyan, no? Tapos nagalit yung pinaka-leader nila. Sabi, humanda kayong dalawa. Ha? Umalis yung dalawa. Pumunta doon sa bodega nila. Mayroon sila palang bodega na tinataguan ng mga sigbin. Ha? Alam niyo yun, mga Bisaya. Yung sigbin, yung hayop na kumakain ng tao na hindi nakikita. Parang aso na mahaba na ano. At saka yung mga hayop na pumupunta sa tao, inuutusan ng mga mangkukulam, mambabarang na patayin mo yan. Ay yung kanilang bodega. Ha? Labanan nga, ang tawag doon, spiritual warfare eh. Laban to laban. Kasamaan, kabutihan. Nung dinasal namin ni Brother Rod, nakita namin yung dalawang mag-asawa matanda, lumuluhod, simula sa pintuan ng simbahan at nagmamakaawa. Sabi nila, here I am, suko na kami kay El Shaddai. Nung tinanong namin, bakit sumuko na kayo kay El Shaddai? Kasi yung aming bodega ay nawasak, nasunog. Oh, spiritual na labanan yun. Ha? Pati yung mga anting-anting doon, pinasunog namin. Kaya doon, pinakasikat ngayon, pinakamaraming attender ngayon na probinsya ay ang Bohol chapter. Ang Bohol ngayon, doon po kami nagkabuhol-buhol. Ha? Bakit? Noong 1991, na destino ako dito, si Manang Cording ang kauna-unahang council ng El Shaddai sa Bohol nag-for good. At sinabi ni Brother Mike, Bay, puntahan mo si Cording, buksan nyo ang El Shaddai sa Bohol, sa Dumaguete, at saka sa Cebu. Sinabay-sabay ko po pag-open yan. Pagkatapos noon, galit na galit sa akin ang demonyo. Bakit? Saan ka makita ang tanga-tanga ng nasa airport? Yung aking bag nilagyan ng tag na papuntang Bacolod. Sa Bohol kami pupunta. Kaya wala akong damit. Amen? Nung dumating ako dito, birthday ko. October 17, October 18 dumating ako, sabi nila, Brother Bay, magkuha ka bukas, alis ka na. Bilis naman yan. Pagdating ko dito, pagbaba ko sa airport, nahulog ako sa bus. Umikot yung paa ko. Kaya nagtutok ako doon sa saykong, pakiangki ako, na-twist yung aking kuwan. Sabi ng demonyo, babalian kita. Amen? Doon naman, ang gamit ko, bukas na ang gawain. Paano ako magtukton? Wala akong barong, wala akong pantalon. Sabi ni Esther Coding, paano yan? Sige, punta tayo sa mall. Binilan ako ng barong, pantalon, short, brief, lahat na. Kasi wala nga talaga akong sulo katawan lang eh. Akala ng demonyo, mapigil kami. Hindi ko talaga maisip yun. Bakit napunta yung luggage ko sa Bacolod, samantalang papunta kami sa Bohol? Yan. The short testimony na hindi ko makalimutan. Pero tandaan ninyo, ang Diyos nagbibigay ng supernatural power. Yung hindi alam ng tao, alam ng Diyos at makapangyarihan ang ating Diyos na buhay. Amen? Okay, number 3. Thus God says, here I am, in Isaiah 59 verse 9, tell us, then you shall call, and the Lord will answer you, shall cry,
and he will say, "Here I am." This is a time for courageous leadership, for peace-bringing presence, for hope-filled word and biblical wisdom. Na? Sabi ni Lord, sa sandaling ang bayang ito ay magsisi, tumalikod sa kanilang kasalanan. E tingnan mo sinabi ni Lord, maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinaalala ko noon yan no? Inaawit ng mga choir sa IDSA, Lord, heal our land, la 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 la. Heal our land. No? Kaya hindi natapos ni Joseph yung termino niya. Tapos pumalit si Gloria. Tapos pumalit sa ganito. Alam mo, kahit sinong iupo mo dyan, papalit-palit. Kung hindi kamay ng Diyos ang kumilos dyan, hindi magbabago ang mundo natin. Amen po ba? Ang mga Pilipino, kung sino makaupong presidente, lahat ng pag-asa nandoon sila. Kaya pag hindi naibigay yung sinabi ng politiko, nagrarally. Bakit hindi ka magsikap sa sarili mo? Pambihira naman to. Amen? Binigyan ka ng Diyos ng pag-asa na umunlad. Amen? Pero anong ginawa mo? Huwag mong bantayan yung mga namumuno yan. Sagutin nila sa Diyos yan. Ang importante, mahalaga. Ang mahalaga, importante, nagsisikap ka. Ambot sa imo. Amen? Gayahin niyo mga anak ni El Shaddai. Pinili nila ang kapayapaan. Sabi nga doon, tumayo ka sarili mong paa. Yung pangarap mo, huwag mong ikuwan sa pangarap ng sino mang tao. Ang sabi ni Lord sa Kawikaan 16:1, nasa tao ang pag-iisip at pagbabalak, ngunit ang tagumpay ay sa Diyos nagbubuhat. Amen? Amen po ba? Ayan. Ha? Ito na, pang-5 na tayo. What is the name of the Lord I am? Ito, papasok na ito sa sa New Testament. No? Sa New Testament, the most important name for God is Yahweh. Tandaan niyo ang Yahweh, sa panahon ni Moises, nagpakilala siya. Ang El Shaddai, sa panahon ni Abraham. Kaya ang pangalan po ng Diyos natin ay the God of Abraham. El Shaddai, El means God, Shaddai Almighty. El Shaddai, the God who is more than enough. Kaya walang El Shaddai na membro na naghikaos. Lahat ng mga anak ni El Shaddai, siksik, liglig, at umaapaw ang mga biyaya. Amen? Okay. Ang sabi to, God is Yahweh, which translate to which God call Himself, show up with one of the most well-known Bible character in the time of Moses. Kasi yung nagpakita doon sa sa kahoy na lumiliyab, ang pangalan po nito Yahweh. Amen po ba? Sa panahon naman natin ngayon, ang pangalan ng ating Diyos, Jesus, the great I am. Amen po ba? Ako ang Diyos na makapangyarihan, sabi ni Jesus, the great I am. I am the Alpha and Omega, sa simula hanggang sa wakas, hanggang sa katapusan. Ako ang Diyos ninyo. Simula sa Old Testament hanggang sa New Testament, siya pa rin ang Diyos
magpakailanman. Hindi nagbabago ang ating Diyos. Mula noon hanggang ngayon, Ika'y Panginoon, banal, banal, banal. Banal, banal, banal. Ikaw ang Diyos na banal. Mula noon hanggang ngayon, Ika'y Panginoon, banal, banal, banal. Amen po ba? Mula noon hanggang ngayon, siyang Alpha at ang Omega. Kaya don't worry. Sila, pagpikit ng mata nila, wala na silang aasahan. Tayong mga nananalig, John 11:25. Ang nananalig sa akin, kahit siya'y mamatay, muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. May pag-asa tayo sa huling araw. Yung iba, wala silang pag-asa. Kaya sabi ng iba, bata ka pa, sige magpakasaya ka. Ha? Amen? Magpakaligaya ka. Ubusin mo yung pera mo sa babae, sa alak, lahat. Pakasaya ka. Kailang kamatayan, hindi namimili. Ang kamatayan, bata o matanda, pag inabot ka, at least pagpikit ng mata mo, sabi mo, Lord, here I am. Nagawa ko na yung dapat kong gawin. Amen? Sino nakakilala kay Brother Dante? Si Brother Dante, bago mamatay, nagsama kami sa higaan, kwentuhan kami hanggang hating gabi. Pre, sabi ko, pre, andog na ako. Tinigil ko na yung aking kwan. Gusto ko na, bahala na si Lord. Kasi pinaniniwalaan ko yung aking pinangangaral na kahit mamatay ako, muli niya akong bubuhayin. No? Ang nangyari, yun. Wala pang isang linggo. Nung binigay na niya sa kamay ng Diyos yung buhay niya, kinuha na siya ni Lord, masaya na siya. Amen po ba? Sabihin mo sa iyong katabi, bata ka pa. Huwag muna. Magsitayo tayo. Palapakan natin ang Panginoon. No? Amen. Sabihin niyo ulit, taas ang kamay. Close your eyes. At sabihin mo sa Kanya, Lord, here I am to answer your call. Yan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Yahweh. Jesus. Here I am to answer your call. Lord, here I am to serve and love.
Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagtanggap mo sa amin. At narinig mo ang aming sinasabi, Lord, gamitin mo kami mightily and boldly. Lord, here I am to answer your call. Sa kabila ng aming pagkukulang, hindi mo tinitingnan yung aming mga masamang nagawa. Ang tinitingnan mo yung pagbabalik loob namin sa iyo. Patuloy pong pagpalain, O Diyos, ang mga kapatid ko na nagsisikap, nagmimiti na makasunod sa inyong kalooban. Tulungan mo po sila kung sila man po may karamdaman, inyong pagalingin. Kung sila mo may problema, tulungan niyo sila na masolve ang kanilang mga problema. Wala po kami magagawa kung wala ka sa aming buhay. Ano man mangyari sa mundong ito na aming ginagalawan, mayroon kaming assurance na buhay na walang hanggan na pangako mo sa amin simula na makilala ka namin, Panginoon. Kaya, Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng ito, maging ang employer ng aming mga kapatid, kung sila'y masungit, inyo pong pabaitin. Ang kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas, proteksyonan niyo po sila na hindi magkasakit para makaipon ang mga kapatid kong ito dito sa Hong Kong. Pagpalain mo rin ang mga OFW na sila po'y bigyan mo ng kalakasan dahil ang kanilang puhunan ay ang kalusugan, because health is wealth. Pagpalain mo rin mga kapatid namin sa Myanmar at sa Thailand na nasalanta ng lindol. Lord, ilayo mo po ang lindol na tinatawag na the big one. Isa lang po ang big one sa amin, kundi ikaw, O Diyos. You are the big God na everything is under control by your power. Nanalangin po sa iyo ang mga Pilipino na huwag mangyari ang mga bagay na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na malakas na Amen! God bless you all. Let us give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And come, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And come, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. We give thanks. Mga kapatid, manatili po tayong nakatayo ating dasali ng Salmong 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon mo katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabita. At kahit anumang mabibigat na salot, di ka magdaranas. Luluguban niya sa lilim ng kanyang malabay na pangpak.
Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Nisan o pamang darating na salot pag-agat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao. Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang. At ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabutin ika'y mapahamak at walang daratan. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sangdakoy kay maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas. Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik. Di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin. At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanhin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilay-hilay sa saklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuin nila ay kaligtasan. Maaaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayan ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at ang kasakanan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. God bless. God bless us always. See you next Thursday and see you tomorrow sa Saigon Sacred Heart Church. Ay. May CLSS bukas. 12 noon magsisimula bukas.